good afternoon po sa bawat isa po sa atin. Welcome once again to your favorite noontime show. This is the Baptist Lunch. Magandang tanghali po sa lahat ng mga kapatiran po nating sumusubaybay ngayon sa oras po na ito. And ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na muli po tayo nagkasama-sama. Ano po? And alam ko, ang iba sa mga young people ay nasa break time. Sa mga nasa klase ay nasa break time kayo. At ganoon din sa mga ilan sa mga working ay kayo rin ay nasa inyong mga break time. So kaya sa lahat po ng mga kapatiran na ngayon ay sumusubaybay na, magandang tanghali po sa inyo lahat. A big shout out to North, South, East, and West corners and to all the young people of different areas ng ating pong simbahan. Magandang tanghali po sa inyo. At syempre shout out dyan sa mga nagbibilang na estudyante ng academy sa labas. At sa lahat ng mga teachers dyan, shoutout din po sa inyo. And of course, shoutout sa aking mahal na asawa, na Mishobe, na nasa taas ngayon, kasama si Baby LG. Yan, shoutout sa inyo. At of course, shoutout din sa lahat ng mga ngayon ay wag na kayo magbalak, sumubaybay na kayo. Di ba? Di ba? Wag na kayo magbalak. Sino to? Sino? Wag na kayo magbalak na kasi tinitingnan ko na-send naman na sa GC ng mga young people, Team Focus, and I hope sa Team Prep ba na-send na yung link? Send na yung link, Team Prep. Yan. So lahat ng Team Prep at ayan, sabi sakto. Sabi ni Sir Antonio, Team Preparation, let's tune in. Yan. Shoutout nga pala sa mga Team Prep host. Nandiyan dyan si Sir Tony, si Sir Roy, si Ma'am Sai, Ate Sai, naalala ko na naman ang ating pinag-uusapan. Yan. At ganun din kay Ate Arville. At of course, shoutout din sa mga Team Focus leaders. Yan, shoutout din sa inyo. Hindi ko na kayo isa-isain, ang dami nyo. Ano ba yan? Yan. Kaya shoutout sa lahat ng mga kapatiran natin, ng mga adults na ngayon ay nanonood. And of course, a big shoutout sa ating mahal na pastor, Pastor Hil Lorena. Magandang tanghali po sa inyo, sir. And a blessed afternoon po sa inyo. Alright, so again, 10 ng aking mga kasamahan po dito, si Brother John, Brother Romir, and Brother Vince, ay kami po ay bumabati ng isang magandang tanghali po dito. Kaya nais ko pong tawagan dito sa Sir Vince. Para joke lang. Masisisante tayo dito. Kinabahan din siya. Medyo nabitawan yung cellphone, nagsishare ng link anyways, ay magandang tanghali po. Alam nyo, masaya ang ating pinag-uusapan dahil ngayon ay as you can see on my right, tama ba? Right ba rin ba sa Yan. On my right sa inyo, dito sa screen natin, sa monitor natin dito, ay nandito pa rin po tayo sa Year of Commitment. Hindi natin to, sabi nga ng ating mahal na pastor nung nakaraan, nag-uusap-usap kami, it's a year plan, no? Na nag-uusap-usap kami kahapon ni Lila Sir John kasi si pastor ay may hinahanap na preaching niya at mali yung title. Kaya kung hinahanap nyo po yung preaching ni Pastor last Wednesday, hindi kahapon last Wednesday, uploaded po, pero mali lang po ng title yung nilagay ni Brother John. Kaya paumanhin sa mga alam nyo maganda. Alam nyo po maganda itong pinag-uusapan, lalo na ngayon, focus tayo sa young people, di ba? Young people, focus tayo sa inyo kasi maganda itong pinag-uusapan. I would like to encourage you na be a part, not just only yung sabayan, no? Minsan ganun yung term natin, pero be a part of this theme of our church ngayong pong taon, no? Don't just support. Minsan nagsasabi, susuportahan ko talaga yung tema ng simbahan ngayon, no? Don't just support but be a part of it. Commit
to be a part of this theme of our church this year of commitment. Kasi lalo na sa inyo mga kabataan, it is very important na magkaroon at wag kayong matakot pagdating sa commitment. And sabi nga ng ating mahal na pastor, before we go sa ating pag-uusapan ngayon, no, sabi nga ng ating mahal na pastor ay magdadrop muna tayo sa mga principles, magdadrop muna tayo ng mga principles na nanggaling sa ating mahal na pastor. Sabi nga ng ating mahal na pastor, when you commit, no, when you learn to commit, it will change you. Oh yeah, that's very true, young people. Because commitment is not just only it's not just an ordinary word na basta-basta mo lang bibitawan. But it involves application, it involves the whole you. Diba? Napag-usapan na natin yan dito, team focus, team preparation. When you say that you are committing to something or to someone, it involves the whole you. I'm sorry, sa ano pala ata natin to na pag-usapan sa team focus, no? Sa team focus pala natin ito na pag-usapan. It involves the whole you. So, sabihin na natin dito yan. Kasi, when you commit, pag ikaw ay nag-commit at sinabi mong kalahati lang, that's not a commitment. Okay? Kasi wala pong commitment, no? Young people, makinig, listen carefully. Walang commitment na kalahati. Ang naalala ko, nabanggit ko dito na walang commitment na parang post-dated check. Di ba? Walang commitment na gano'n, mga kapatid. Walang commitment na sasabihin natin, okay, commit ko ngayong January, ito ang commitment ko, pero gagawin ko yan ng mga bandang December. Diba? Talagang may oras ka pa nun. Talagang medyo, ewan ko, alanganin na yun sa oras. Walang commitment na gano'n. Because when you learn to commit, sabi nga ng ating mahal na pastor, it will change you. Bakit? Because it involves the whole you. Di ba parang sinabi natin na nag-commit ka to do something na magpapakondisyon ka ngayong taon physically. Pag nagpakondisyon ka, wag lang yung upper body. Dapat pati yung lower body ay nakukondisyon mo rin. Kasi mahirap kung upper body lang ang makondisyon mo, wala kang legs dahil hindi mo na yung lower body mo. Mahirap ngayon, pwedeng bumigay ang tuhod. Di ba, Sir Vince? Sir Vince kasi upper body lang yung condition dyan eh. Diba? Pwedeng bumigay ang tuhod. Bakit? Kasi bibigat ito eh. Pero walang suporta nito. Pag ito naman, lower body lang ang nakondisyon mo at hindi upper body, ay kayo na hong magsabi, kapangit mo na ito ang itsura nun. Diba? Kaya yan nga mga kapatid, kung sa physical nga, ganun na natin tingnan ang pagpapakondisyon. How much more sa ating commitment when it comes to commitment. So, yan ang pinakaisa sa mga pinakamaganda sa lahat. Natandaan, young people, no? Sa lahat ng young people na nakikinig ngayon. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot to commit to something. Okay? Bakit? Kasi sabi nga ng ating mahal na pastor, it will change you. That's the beauty of commitment. Okay? Commitment is not a design for your Christian life. Hindi yan palamuti na sasabihin, ay, pambihira itong tao na to, itong kabataan na to, committed. Pambihira. Minsan talaga, yun yung habol ng maraming kabataan. Yung masabihan ka ng mga tao na ikaw ay committed. No. Young people, team focus, team preparation, commitment, it's not about being palamuti, no, sa iyong Kristiyanong buhay. It's about you. That's commitment. Okay? It's about you having that engagement with God Himself. Okay? Yan ang commitment. Kaya nga the beauty of it ay merong tama sa'yo. Hindi pwede na mag-commit ka ngayon pero walang tama sa'yo. Kaya by the way, this is the last Thursday of the month of February. Tama ba ako? Diba? Kasi bukas ay 28, wala na namang birthday ang anak ni Sir Jinggoy. Ano ba yan? Bigyan mo naman ng kaarawan ng anak mo, Sir Jinggoy. Diba? Now, this is the last Thursday of the month of February. Now, kapatid, March na. Sa Saturday, tama?
Saturday ay March na. Oh, imagine niyo yan. Nasa na kaya ang commitment ng marami sa ating kabataan? Okay? So kaya yan napakaganda kasi padagdag ng padagdag as this year goes by. Okay? Ngayon, February, sa Saturday, March 1. That's another month na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Okay? Now the question is, have your commitment working sa iyong buhay? That's the question that you should ask yourself, team focus and team preparation. Yung commitment mo ba ay nagtatrabaho pa rin sa'yo? Yung commitment mo ba ay nakakakita ka na ba ng resulta at the very end of the day? Sabi ko nga, young people, kung maaalala ninyo, ito'y binahagi ko sa inyo that I am enjoying the result of the process of my commitment every day. Bakit po? Kasi habang papunta ka, it's a process, young people. Wag mong isipin that, okay, nag-commit ako nito, bang, nag-commit. And then all of the sudden, your commitment will be there in front of you. Okay? Commitment, oh by the way, commitment you should work your commitment. Kailangan mong trabahuin ang commitment mo. Bakit? Commitment, hindi yan magic. Hindi yan biglang, bang, sisipot ng ganyan. Bang, ito ang commitment ko. Commitment ko, magkaroon ng tubig sa harap. Tcharing. Hindi ganyan ang commitment. If you want to pursue your commitment, it's a process. Kaya nga, the result, dapat makikita mo araw-araw. You should enjoy the process of your commitment or the result of the process of your commitment every day. Kasi alam niyo po kung bakit. Yan po ang kagandahan sa commitment na itinuturo sa atin ng Panginoon. Kaya nga ang commitment na itinuturo sa atin ng Panginoon, it's not about committing to something or to someone without God. You should commit everything to God first, just like what the verse that we're going to use and we are using on this topic. Alin po yun? Psalms 37 verse 5. Commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Now, therefore, if that is the commitment na itinuturo po sa atin ng Panginoon, you should enjoy the process of your commitment. Bakit ko po sinabing process at hindi magic yung commitment na lilitaw dyan? Bakit po? It's because it involves trusting. Okay? Now, yan ang gusto ko pong pag-usapan natin ngayon. Because this month will be over after tomorrow. Okay? Kaya nga, itong buwan na ito ay magtatapos na pagkatapos ng bukas, kapatid. Bukas is the last day of the month of February. And then Saturday will be a new month for you. Does it mean that you should have a new commitment also? No. You should enjoy the process. Okay, here comes another month. Oh man, I am enjoying the process, the result of the process of my commitment. Young people, dapat ganun. Bakit po? Kasi involved ang trusting eh. Okay? Kaya nga, sabi ng Panginoon, in the book of Psalms 37 verse 5, commit thy way unto the Lord. At hindi po dyan nagtatapos. Okay? Trust, kaya nga ang ginamit is just a semicolon. Okay? Pag sinabi nating semicolon, it's just for a pause to give an emphasis doon sa nauna, but it's not the end. Okay? That's not the end. Hindi pa yan ang period. Okay? Now, mapapansin nyo, nababanggit ni Pastor yung salitang but. Okay po? Kung maalala nyo yan, nababanggit ni Pastor yung salitang but. Pero kung mapapansin nyo dito, there's no but here. Bakit? Because this verse is a statement. Ito pong talata na ito, young people, ay isang statement that implies you to pursue this kind of work in your Christian life bilang isang kabataan. If you want to be committed, a committed person, you should pursue this statement. Kailangan gustuhin mo tong statement na ito, kailangan sundin mo tong statement na ito. Kung gusto mong may mangyari sa commitment mo, kailangan tanggapin mo ang statement na ito. Now, what is the statement? Commit thy way unto the Lord. Pause to give an emphasis on the very first part. Pero sabi ko nga po sa inyo, hindi pa yan ang tapos.
Okay? Now, ano ang process ngayon? Para makuha mo yung kinumit mo ngayon sa Panginoon. Ano ang kasunod? Trust also in Him. Okay? Trust also in Him. And the Bible says, and He shall bring it to pass. Now, sino ang tatapos ng commitment? It's you? No. Young people, team focus, ikaw ba? Team preparation, ikaw ba ang tatapos ng commitment according to the verse? Is it you that will bring it to pass? Is it you ang magpapalabas ng resulta ng commitment? No. It is He, the Bible says. And who is that He? Doon kung sino yung He na yan, siya yung kung saan ikaw ay nag-commit. Siya yung tinutukoy in the very first part, commit thy way unto the Lord. That's Him. Trust also in Him, and He shall bring it to pass. Kaya nga sabi ko po sa inyo, young people, it's high time for you, Team Focus and Team Prep, to once again review your commitment. Magtatapos na, papasok na naman ang panibagong buwan sa buhay mo. Here comes March. Sasabay ka ba sa March Madness na sinasabi ng mundo? Sasabay ka ba sa March Madness? Naalala ko yan, March Madness, by the way, para sa hindi lang nakakalam, it's a NCAA basketball term sa US. Pero alam niyo po ba kung bakit nila tinawag na March Madness yan? Kasi diyan maglalaban, diyan ang knockout stage when it comes to their collegiate basketball. At kaya yan tinawag na March Madness kasi pambira mga kapatid, if you are watching their game, how they play that game, kaya siya tinawag na March Madness, it's a madness talaga. Kaguluhan talaga, makikita mo bakit. Kumbaga sabi nga natin sa salitang kolokyal bilang Pilipino, taya na pati pato. Mapilayan na, kung mapilayan, ma-injured na, ma-injured, makapasok lang sa Final Four. Ganyan ang nangyayari sa March Madness, magulo. Magulo na parang they have the play, they have the sequence, pero mahirap hulaan kung ano ang tapos. Are you going to enter this March with madness or with your commitment? Diba? Yan ang maganda. Ngayon, paano tayo para hindi po natin makita na tayo ay naliligaw sa ating commitment? Madali lang po yan. Tingnan lang po natin yung talata po na ito. And as we go on to this passage, look at the next part of the statement. Okay? The first is commit thy way unto the Lord. The next is trust also in Him. Sometimes team focus and team preparation, sobrang dali mag-commit sa Diyos. But the question is, are you trusting the Lord? Are you trusting Him? Yung binigyan mo ng commitment. Di ba? Minsan sinasabi natin, okay, I will commit my way unto the Lord. Pero ako bahala kung paano ko siya ipapamalakad. Di ba? Team focus, team preparation, di ba? Minsan ganun ang kalakaran ng maraming kabataan ngayon. Sasabihin nila, I am trusting my way unto the Lord. Pero sino ang nangunguna? Sino ang namamalakad sa commitment mo? Sino ang nagpapalakad sa commitment mo? Sino ang nagpapaandar ng commitment mo? Kung ikaw pa din, team focus and team preparation, then that's wrong. It's not my opinion. It's the Word of God. Hindi ko po sinasabi na ako ang nagsasabi na mali kayo. No. Salita po ng Diyos ang ating pinag-uusapan. Because the Bible is clearly saying that if you commit your way to the Lord, you should trust also in Him. Because the Lord will be the one that will bring it to pass. Diyos ang magbibigay ng resulta ng commitment mo. Kapatid, ito yan. And if I may, I would like to share it to you. Iba ang pakiramdam kapag Diyos ang nagbigay ng resulta sa commitment mo kaysa sa ikaw ang nagbigay ng resulta sa commitment mo. I'm telling you. Yung saya, hindi mo maipapaliwanag. At the end of the day, you will just stop and you will just praise God and thank God for giving the result of your commitment.
Iba ang fulfillment, team focus, team preparation. Iba ang fulfillment kapag Diyos ang nagbigay ng resulta ng commitment mo. Alam niyo po kung bakit? Because if God will give the result of your commitment, okay? If God will give the results of your commitment, yun yung tinatawag nating fulfillment of your commitment. Bakit? Kasi po, nakuha mo yung kailangan mo. Okay? Nakuha mo yung kailangan mo. Hindi mo nakuha yung gusto mo. Kasi kung bakit minsan hindi fulfilling ang result ng commitment kapag tayo ang naglabas ng resulta ng commitment, kasi we just want to get what we want but we don't want to get what we need. Kuha? Team focus, team prep? Di ba minsan sa pag-aasawa, makukuha mo yung gusto mo, that's over. Okay, masaya ka, nakuha mo yung gusto mo. But how about the needs of your marriage? Did you also get it? Kaya nga ang ganda ng programa ng ating mahal na pastor for you, team preparation. Ganon din sa team focus. Meron kang gustong mangyari sa buhay mo pero tinuturo sa atin ng ating mahal na pastor. That's why you are a member of team focus, that you have to focus first on the priorities of your life before you focus on what you want in your life. Okay? Sir, hindi ba yun yung priorities ko? Yung gusto kong mangyari sa buhay ko? Great question, di ba? Sabi nga nung pinapanood ko sa tactical na firearms, good question. Diba? Good question. Di ba yun naman dapat yung priorities ko? No. Your priorities is the process kung paano ka mapupunta sa gusto mong mangyari sa buhay mo. Not just hindi yung mismong gusto mong mangyari sa buhay mo. Kasi madali lang sabihin na, ito yung gusto kong mangyari sa buhay ko eh. Pero maraming umaayaw sa proseso. Kaya nga, ang dapat na maging priority mo, team focus, is the process how you will get there. Di ba? Yan po ang kagandahan kapag meron kang commitment. Tuturuan ka na mag-focus, tuturuan ka na i-mindset mo ang sarili mo na dito ka muna. Ito yung commitment mo. But your focus should be on the process, paano ka mapupunta sa commitment mo. Kaya nga, sabi ng Bible, trust also in Him. Kailangan involve ang pagtitiwala. Don't just say that you will commit, but also you need to trust the Lord. Kaya nga sabi in the book of Proverbs, ano po ang sabi? Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Sometimes, young people, the problem is here. Nasaan ang problema? You are committing your way unto the Lord, but you are leaning to your own understanding. And that's not gonna happen. And that's gonna work. That's not gonna work. Rather, team focus, team preparation, hindi gagana yan. That will not work, I'm telling you. At kung meron ka mang gusto mangyari, that's not gonna happen in your life. Sir, grabe ka naman, masyado ka naman judger. No, hindi. It's the Word of God. Alam niyo po kung bakit? Kasi hindi ko rin po ito masasabi sa inyo if I am not the one that is telling you na naramdaman at naranasan ko rin po ito eh. How many times that I've been committing my way unto the Lord, pero hindi nangyayari ang gusto kong mangyari. Bakit po? Because I am leaning to my own understanding. But not until we trust on the one that we have committed, tsaka lang mangyayari ang dapat mangyari. Kaya nga kapatid, involve yung trust. Sabi ko nga sa inyo, young people, ito, kaya nga, ang gusto kong makita nyo na pinupoint out natin dito, young people, is the enjoyment of the fulfillment of your commitment. Yung ma-enjoy mo, yung resulta ng commitment mo, that is the very thing, the best thing that's gonna happen in your life. Kaya nga, involve ang trusting eh. Kailangan mo magtiwala. Sometimes there will come in your way na hindi mo gugustuhin. That's very true. Minsan may pupunta dyan na it seems like nahaharang sa commitment mo. And you just want to quit. And you just want to give up on your commitment. And you just want to give up trusting the Lord. And you will come to a point that you will say, okay, I will do it on my way. Kakanta ka bang
para sa dulo makanta mo yung I did it my way. Di ba? Minsan, ganyan ang mangyayari sa buhay nyo, young people. Pero sasabihin ko sa inyo, iba pa rin kapag Diyos ang nagsabing, anak, ito yung resulta ng commitment mo. Because that's the promise. If you commit thy way unto the Lord and you trust also in Him, He shall bring it to pass. Kapatid, hindi po nagsisinungaling ang Diyos natin. Hindi po nagsisinungaling at hindi nagbibigay ng flowery words ang ating Diyos para maingganyo ka. No. Hindi ka kailangan inganyohin ng Panginoon para sabihin, ito, gustuhin mo to, gustuhin mo to. Kaya siya magbibitaw ng mga klase ng salita para lang magustuhan mo. Hindi po kailangan gawin ng ating Panginoon yan. He will just simply tell you, anak, commit to me everything that you have. Commit your way to me, commit your life to me. Pagkatiwalaan mo ko, akong bahala sa'yo. I will bring it to pass. It can really happen. Yan po ang gustong paratingin sa atin ng Diyos eh. Anak, pwedeng mangyari yan. That's the second thing that I would like to share to you, young people ngayon. Kasi kapag tayo ang nagpalabas ng resulta ng commitment natin at hindi tayo nagtiwala sa Diyos, sometimes we give up. Kaya maraming commitment ang hindi nangyayari sa buhay ng mga kabataan. Bakit? Because we thought that it is very impossible na mangyari pa. Familiar? Team focus, team prep, di ba? Ay, tigil ko na lang tong commitment ko, no? Kasi wala naman nangyayari. Hindi man ako napayat. Oh. Lahat na ginawa ko, nag-keto diet na ako, nag-OMAD na ako. Wala pa rin nangyari. Oh. Oh, hindi na ako makain ng kanin, chichirya na lang. Oh. Di ba? Oh, iniwasan ko na yung mga ganitong klaseng pagkain. Wala pa rin. Pagtingin ko sa salamin, para pa rin akong balon. Ano ba yan? Oh. Kaya sometimes we give up. Diba? Young people, kaya minsan sinasabi natin, ay, hindi na natin tuloy ito. Naglulukohan na tayo dito. Wag na. Cut na lang, cut. Hindi na natin ituloy itong commitment na to kasi puro na lang tubig iniinom ko, wala pa rin nangyari. Oh, sabi nila, healthy living, pambira, naka-confine ngayon tuloy ako sa hospital. Bakit? Sa sobrang pagdadiet, na malnourished naman. Oh, bumagsak ang sugar sa katawan. Di ba? Oh, kala ko ba healthy yung ganun? Oh, pero we give up. Sometimes it is very impossible kasi. Kapag alam nyo po, kaya yan ang sinasabi ng Bible, that you should trust also in Him. Kasi if you didn't, lahat, mga kapatid, seem it right lang. Kaya nga sabi ng Bible, mukha lang tama nga. Hindi nga, totoo nga, mukha lang tama nga. Di ba? Mukha lang tama. Seem it right lang. Kasi sa mata natin, kayang-kaya. Kayang-kaya yan. O, di ba, parang naalala ko merong one time nagbubuhat ho kami sa taas. Merong isang umakyat. Talagang siguro, alam niya, kita niya, naka-stack lahat ng nagde-deadlift kami. Sabi niya, pasok siya. Sabi niya, kaya ko rin yan eh. Kami naman, hindi naman namin siya hindi naman namin siya tinaboy or ano. Ang sa amin lang, for safety precautions, sabi lang namin, wag, baka mabalian ka. Sabi, hindi, kaya yan. Hindi, wag, stretch ka muna kung gusto mo, kung kaya mo talaga, stretch ka muna. So we're doing everything to teach him. Hindi mo pwedeng her. Teach him na, kung kaya niya talaga hindi naman namin siya pipigil. Malay ba namin kung si Anatoly yun, di ba? Malay ba namin kung vlogger, sumikat pa kami. Hindi namin siya pinigilan. Sabi niya, kaya niya. Yun, pagbuhat niya, hindi niya humaangat yung bar. Kasi alam nyo, sa paningin young people, ganito yan. Whether you accept it or not, this is a very, very old time saying. Sa paningin ng tao, kala natin, kaya natin. Pero kapag nandudong ka na sa proseso, the reason why you are giving up, it's because it is impossible. It is very impossible na mangyari yung isang bagay na yun. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, magtiwala ka sa akin.
Trust also in Him. Trust also in Him and He shall bring it to pass. Gusto mo mangyari yung gusto mo mangyari sa buhay mo, sa commitment mo, trust also in Him. Sometimes makakaisip ka, young people, team focus, team prep, minsan makakaisip ka, hindi. Sigurado ko pag ito yung paraan na ginawa ko, tapos yan, mangyayari yan. Pag ito yung paraan na ginawa ko, pag yung paraan ko, itong naisip kong paraan ang ginawa ko, patungkol sa bagay na yan, mangyayari yan. Tingnan mo. Di ba? Talagang ganun pa yung pagkasabi. Tingnan mo. Mangyayari yan. Abang-abang lang kayo. Minsan ganun tayo. Ganun, young people. Gusto ko mabasa yung mga comment. Nawala yung mga comment ba? Ayan. Minsan, natin na, gusto ko ganito yung mangyari. Pag yung paraan ko ang nagawa, sabi na ni Sir Jayo, tingnan mo. Tingnan mo. Diba? Ito yung paraan ko. Pag pinasok mo yung paraan mo, possible ba na mangyari or it is very impossible? Kaya nga sabi ng Bible, once you commit your way to the Lord, trust also in Him. Trust also in Him. Sometimes this verse, young people, is very familiar to you to the point na ang nakikita mo na lang is the first part. Yeah? Madali lang nagsabi na sa team focus, magti-testimony tayo dyan, magti-testimony kayo dyan, sasabihin nyo, kukumit ko po yung sarili ko sa Panginoon, team preparation, kukumit ko po yung sarili ko sa Panginoon. How about the next part? Hindi lang kinumit, kundi, are you also trusting Him? Kasi alam nyo po, dito po sa talata po na ito, trusting the Lord in your commitment, it means you are allowing Him to control everything in your life. Kaya nga sabi ko ni Pastor, di ba? Sabi ng ating mahal na Pastor, when you commit, it involves the whole you. Pag sinabi mong sa Diyos na, Panginoon, iko-commit ko po itong aking sarili, itong bagay po na ito sa inyo. Hindi natin pwede sabihin na, Panginoon, kinumit ko na yung sarili ko sa iyo. Baka naman pati yung pamamaraan, kuhanin mo pa. Pakaangas mo naman, boy. Sabi mo sa Panginoon, Panginoon yung commitment ko nasa iyo na. Baka yung paraan paano marating yung commitment ko, gusto mo sa'yo na rin. Talaga namang ginanon mo pa ang Panginoon. Pero tinan nyo po, if we're going to think, young people, if we're going to think of it, you cannot fulfill your commitment alone. And you will not enjoy the result of it alone. Bakit po? Kasi ang satisfaction ng resulta ng commitment mo is if you trust the Lord. If you trust the Lord. That's the process of your commitment. Diyan mo may enjoy yung proseso ng commitment mo. If you trust. Kaya nga sabi ko sa inyo, yan ang pinakamagandang pagparadahan ngayon young people. Sa pagtatapos ng buwan na ito, natapos ba ang buwan ng Pebrero na nagtiwala ka sa Panginoon, inalaw mo ang Diyos na paandarin ang sasakyan ng commitment mo? Or, did you just commit your way to the Lord without trusting Him? Diba? Kaya nga sabi ko nung una, mas maganda at mas may enjoy mo ang resulta ng commitment mo. Pangalawa, makikita mo that there is no such thing na imposible kapag Diyos ang nanguna sa commitment mo. Dalawang bagay lang, team focus, team prep, ang gusto ko pong ibahagi po sa inyo. It's not my opinion. Kung ang opinion natin, pag-uusapan natin dito, manood na lang kayo ng Will to Win mamayang alas 4. Yeah? Manood na lang kayo. Bakit po? Wala rin kwenta kung opinion ko lang po ang papakinggan po ninyo. Bakit? Lahat tayo, nagkataon lang na ngayong Huwebes, subject ang young people. Pero, as far as the message of the Lord is concerned, everyone is subject
sa mensahe ng Diyos. Kaya ang ganda ng mensahe ng ating mahal na pastor kahapon. Tama na ba yung title mo, Sir John? Tama na. Harmony of the Holy Spirit and, tinan niyo po and the Word of God. Harmony of the Holy Spirit and the Word of God. Na doon natin makikita that if we commit to study the Word, the Holy Spirit, ang sabi ng ating mahal na pastor, will guide us into truth. Ipapakita talaga sa atin na ito yung sinasabi na salita ng Diyos, ito yung katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya nga, ang pinakamaganda sa lahat, young people, when you commit your way unto the Lord, huwag mong kakalimutan yung last part. Yung second part. Trust also in Him. Trust also in Him. Kapatid, alam niyo po ba, ewan ko po, dyan, marami naman po nanonood sa aking preachers ngayon. Marami. Dyan ang ating mahal na pastor, nanonood ang ating mahal na pastor. But as far as my understanding about this passage is concerned, the highlight of this verse is the word trust. Alam niyo po kung bakit ko po nasabi yan. Stand to be corrected kung mali naman po. But for me, as far as my understanding about this passage is concerned, the highlight of this verse is the word trust. You know why, team focus, team preparation? Walang kwenta ang commitment mo sa Diyos kung hindi mo pagkakatiwalaan ang Diyos na paandarin ang commitment mo. Amen? Diba? Walang kwenta. Parang sinabi mo makikinig ako sa teacher ko. Pero pag pumasok ka ng classroom, puro ka lang cellphone. Puro ka lang pakikipag-usap sa katabi mo. Puro ka lang gawa. Habang nagsasalita ang teacher mo, hindi ka nakikinig. So ano man ang gusto mong mangyari when you enter the classroom, kung gusto mong matuto, hindi mo makukuha yun. Bakit? Hindi ka nagtiwala doon sa nagsasalita sa harap na teacher mo para matuto ka. Same thing. When you commit your way unto the Lord and you didn't trust the Lord, nonsense ang commitment natin. Sabi ko nga po sa inyo magko-commit kayo, young people. You will commit your way unto the Lord. Bang, here's my commitment, Lord. Here's my way. I am committing this way to you. Pero Panginoon, ako bahala kung paano ko papatakbuhin yan. That's not gonna work. Hindi ka pwedeng bumuo ng sasakyan. Okay? Hindi ka pwedeng bumuo ng sasakyan, pero dahil ayaw mong gumastos ng panggas, gagawin mo pedal. Mira, gusto mo ano yung pick up ni Pastor? Ford F-150. Gusto mo magka Ford F-150. Yung kaha Ford. Yung itsura F-150. Yung laki F-150. Yung gulong 37. Pambihira yung shock and everything. Lahat imported. Pero dahil sa ayaw mong gumastos ng panggas, di pedal yung pick up mo. Sige nga, mag-expressway ka. Amira. Pag nakarating ka ng Tarlac na dipedal ang pick up mo, mas malaki na ang binti mo kaysa sa braso mo. That's not gonna work, young people. Di ba? Team focus, para ano yan lahat na pambihira. Binihisa mo yung motor mo. Sobrang ganda ng motor mo. Lahat, pinagmukha mong Ducati. Pero hindi ka pa rin pinapasok na expressway. Bakit? 150 nga yung sisi ng motor mo nga. Pero pag tinignan mo, pambira, daig ba yung mga pang-racing na motor? Yung sub-sub ng ordinaryong motor, ganyan lang. Yung sa'yo, sub-sub ka na. Pero ang tanong, nakapasok ka ba na expressway? Sige nga. Naging mabilis ba yung pamamaraan mo? Nakapasok ka ba na expressway para mabilis ka makapunta sa pinuntahan mo? O ang bagsak mo pa rin? Service road. At may traffic katulad ng traffic kagabi.
Kahapon. My goodness. Oh. Sige nga, naging easy ba ang mga bagay sa buhay natin? Hindi, di ba? Lalo lang pong naging mahirap. That's the problem, team focus, team preparation, if we commit our ways to the Lord and we didn't trust the Lord. Di ba? That's the beauty of commitment. It will teach you to give everything to God, and it will also teach you to trust God. The best. Diba? That's the very best thing that can happen to your life if you will learn to commit everything to God and trust everything to God. That's the beauty of commitment. Again, sabi ko nga sa inyo ang mai-enjoy nyo sa commitment kapag Diyos na ang nagpakita ng resulta sa inyo. Pag sinabi ng Panginoon, anak, gusto mo lang maligamgam na tubig, bibigyan kita ng malamig na tubig. Saran. Kanina nakalagay dito, hindi malamig. Tubig to baka sabihin nyo, Sprite na naman to. Oh. Iba. Iba pag malamig talaga. Shoutout Summit, baka naman. Di ba? Iba mga kapatid kapag Diyos ang nagpakita ng commitment. Kasi, sabi ko nga sa inyo, you will come to a point, team focus, team preparation, that you will just put your hands up and say, thank you, God. Thank you for giving the result of my commitment. Magpapasala. Alam nyo, team focus, team prep, wala na po kayong ibang pwedeng sabihin kundi salamat sa Panginoon kapag naranasan nyo pong magtiwala sa Panginoon. Sometimes problem rise up in your life. It's because of one thing. You didn't fail on committing something to God, but you fail on trusting God. Commitment to God, committing something to God, and trusting it all to God goes together. Hindi mo pwedeng sabihin na magko-commit ka lang kahit hindi ka magtiwala sa Panginoon. It's inseparable. Kapatid, hindi mo pwedeng paghiwalayin yung dalawa na yan. Commitment and trust, hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. Because once you commit something, you need to trust Him. Once you commit something to God, you need to trust Him. Hayaan po nating Diyos ang manguna dyan. Huwag tayo. Huwag tayo. Huwag. Kasi kapag hindi tayo nagtiwala sa Diyos when it comes to our commitment, sayang ang commitment natin. Okay? Kaya young people, team focus and team preparation, no? Hindi tayo nagmamagaling dito. Lahat tayo ay bunga ng salita ng Diyos. Kaya I would like to encourage you to obey the Word of God. Katulad ng sinabi ng ating mahal na pastor, this is the Word of God. Wala tayong ibang pinag-usapan dito ngayong hapon na ito, kundi ang salita ng Diyos. Then let's allow the Holy Spirit to guide us to what the Bible says. Diba? Ang ganda ho ng mensahe kahapon, no? Sobrang ganda ng mensahe kahapon. If you commit to study the Word, dyan nyo po makikita ang harmony. Pag sinabi natin ang harmony, yung kagandahan, yung the best na pagsasama ng Holy Spirit at ng salita ng Diyos. Diba? Parang sa kanta, pag narinig mo ang harmony, kapag merong magandang harmony, ang kanta, ang grupo na kumakanta, ang sarap pakinggan ng kanta. Pero kapag walang harmony yan, ang bihira, gugustuhin mo na lang lumabas. Di ba? Oh, ganun lang po yan, kapatid. Kaya ngayon, pinag-usapan natin plainly. May nangingialam kasi dito eh. Oh, gusto niyo na harmony? Pakinggan nyo, team prep. Hallelujah. Oh, team prep lang nakakaalam nun. Resplendent in your glory. May narinig kasi akong kanta eh. Talagang, only the majesty from the highest source of heaven to the lowest governor. Ano napasok yung governor sa kanta? Ano ba yan? Ano ba yan? Bakit ganun? May nangingialam kasi dito eh. Wala. Tapos na sana tayo eh. Oh. Alay mo to the lowest governor. Election kasi, election. Kailangan maano yung mga gobyerno, yung mga gobernador. Kailangan mabati sila. Kayo naman eh.
Ang bate ay hallelujah. Ay, nako. Tapos na kasi. Tapos na tayo eh. Balik tayo sa kay spiritual. Ano lang yan. Palaman lang yan mga kapatid. No? Pero, katulad ng sinabi ko po. Si Ate Ara, grabe. Mga tao, pakitanggal nga muna ng comment. Come on, yeah. Di ba? Kaya, alam, ay, nako, kay Romero. Shout out sa team preparation. Anong grupo na? Shout out sa Team Patient. Ay, nako. Sir Tony, balikan mo lang yung mga live nyo. Magigets mo yung sinasabi ko. Okay? Azhar, talagang yung harmony kasi ng salita ng Diyos, inalimbawa ko lang naman yun eh. Kayo talaga, well, anyways, di ba? Young people. Okay? Again, young people. Mas masaya. Mas masaya ang maniwala kayo sa akin. Mas masaya kapag naranasan nyo ang harmony ng Holy Spirit kaysa sa harmony na tinutukoy namin ngayon. Kaya young people, no, team focus and team preparation, I hope you did learn something ngayong hapon po na ito. Okay? Kalimutan nyo na yung huli kong sinabi itong pinagtatawa na, kalimutan nyo na yun. I hope you did learn something. No? I would like to encourage every team focus and team preparation. When you commit something, trust also in Him. Tandaan po ninyo, gaya po ng pinost ko, if some of you already seen that post, no? Yung sinabi po ng ating mahal na pastor, balikan lang natin. Kasi it's all about commitment. Maganda na kapag nakita natin yung commitment natin. Okay? Ito po. Hanggat hindi mo ginugusto ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, tandaan mo ito, hindi mo makukuha ang kailangan mo. Same thing mga kapatid when it comes to commitment. Hanggat hindi mo natututunan na magtiwala ka doon sa isang personang binigyan mo ng commitment, hindi mo rin makukuha ang kalooban ng Diyos. At pag hindi mo nakuha ang kalooban ng Diyos, katulad ng sinabi ng ating mahal na pastor, hindi mo makukuha ang kailangan mo. Kaya nga sabi ko nga po dyan, simple lang naman, Diyos ang magdadala sa atin sa katinuan. Diyos, as what the Bible says, Diyos ang magbibigay ng commitment mo. The one who will bring it to pass, it's not you, team focus. It's not you, team preparation. But it is the Lord. That is why it is very important that as you commit thy way unto the Lord, trust also in Him. And He, the Lord Himself, shall bring it to pass. Again, maraming salamat po sa lahat ng mga kapatiran na sumubaybay po sa atin ngayon. Thank you very much for being with me this afternoon. No? Masaya ang ating pinag-usapan, maganda ang ating pinag-usapan. It's because it's all about the Word of God. No? Kaya sa lahat ng mga young people, huwag kayong magsasawa na makinig sa salita ng Diyos, team focus, team preparation, anuman ang narating ninyo sa buhay, anuman ang kalagayan ninyo sa buhay, anuman ang alam ninyo sa buhay, patuloy pa rin po tayong magpasakop sa salita ng Diyos. Because wala nang pinaka-the best na magiging kalagayan ng isang kabataan kapag nagpasakop siya sa salita ng Diyos. I'm not here to lift him up. No? I'm not here to lift him up, but I am so blessed and encouraged doon sa testimony ni Brother Joshua, pangalan kahapon, yung sa Central East. Joshua, I am very blessed sa kanyang testimony kahapon. And kung nakikinig ka man ngayon, Brother Joshua, keep on doing what you are doing for the glory of God. No? That's how commitment works, kapatid. Let's trust the one na binigyan natin ng commitment upang anuman ang ating kinumit, it will bring it to pass. Okay? Mangyayari at mangyayari yan kapag natutunan mo magtiwala sa isang personang binigyan mo ng commitment sa iyong buhay. At wala na pong iba, kundi ang ating Diyos. Right? Again, maraming salamat po, North, South, East, and West Corner. Thank you very much for being with me sa lahat ng mga young people
na team focus ng members ng different areas, sa lahat ng team preparation ng members ng different areas. Magandang tanghali po sa inyo lahat. You can return to your classes, you can return to your work, and cease from your break time dahil sobra na yung break time mo. Nagtrabaho na ulit, di ba? Kaya, and team focus, we'll see you later. Okay? Sa lahat ng mga team focus na kasama mamaya, no? I would like to encourage you, if you can lang naman. We're not forcing you, but iba pa din kasi pag actual kayo, no? May mga young people na nag-actual dito, paalam lang kayo sa area leader ninyo. Higit sa lahat, magpaalam sa magulang, ha? Oops. Team focus, magpaalam sa magulang. The best na malaman ng magulang kung saan ka lagi pumupunta. Okay, magpaalam ka sa magulang mo. Sabihin mo, ma, pupunta po ako sa church, SM Ora. Punta mo ako sa church. Ang address po ay Vista Mall. Market. Hindi. Pag sinabi mo pupunta ka sa church. No? Last Thursday, no, I would like to encourage Team Focus. If you can lang, last Thursday of the month, magsama-sama tayo dito. Last Thursday, magsama-sama tayo dito, and let's be here and let's learn something on the very last Thursday of the month of February. Okay? So again, maraming salamat po sa ngalan ng ating mahal na pastor, which is the director of everything here sa The Baptist Lunch, ay sa po ng aking mga kasamahan po dito. Again, Brother Vince, Brother John, Brother Vince ang ating cameraman, Brother John ang ating live stream operator, and Brother Romero ang ating audio operator. And of course, I am your host, Brother John Mark. Nagsasabi po sa inyo ng magandang tanghali po sa inyo lahat. We will see you on the next episode of the Baptist Lunch, Young People, next Thursday. And on top of all this, all we can say is, to God be all the glory. God bless you all. Enjoy the blessed afternoon ahead. Once I was lost in the darkness, but Jesus heard me when I cried. His grace is more than I ask for, because He brought this poor sinner to life. Now as I trust in my Savior, we walk hand in hand every day. Now I've had some joy and some sorrow, but with all of my heart I can say that here on this journey I found God faithful, time after time. His grace overflows. Every need is surely met. Jesus has never failed me yet, 'cause He's been so good and I have been blessed. God has been faithful. I don't know how He could bless me more than He blessed me today,
'cause each day I come to his table. Oh, he never pushed me away. I never dreamed I could stand here and tell you how good God has been. But I found no greater forgiveness, and so I will tell you again that here on this journey I found God faithful. Time after time, his grace overflows. Every need is surely met. My Jesus has never failed me yet, 'cause it's been so good and I have been blessed. God has been faithful. When I can see what's ahead down the road, and I wonder if I'll have to travel alone, all the proofs that I need, then my God will supply. 'Cause when I look behind me, I see grace was there all the time. Here on this journey, I found God faithful. 'Cause time after time, his grace overflows. Every need is surely met. My Jesus has never failed me yet. He's been so good and I have been blessed. God has been faithful. He's been so good and I have been blessed. God has been faithful.